Network Entertainment. Spit Manila! Magandang araw sa ating lahat, and this is another episode of Tawalets Podcast with Spit Manila, and my name is Monica. I am Chester. I am Kara. And I am Papu. In our last episode, ang pinag-usapan namin ay nasaan ka ba sa pagiging Katoliko mo? We also had an attempt to answer the icebreaker best self cards. We answered one card each. We might do that today. Let's see. We also talked briefly about our exes. Well. And we had a message to our younger self. So we ended with a message to our younger self. And in today's episode, hindi natin gagawin yun. Kasi tapos na yun eh. But, meron lang tayong babalikan dahil meron po tayong first-timer sa ating podcast Yes. for today. Initiation. Yes, ako po yun. Ako yung first timer. And we usually like to welcome first-timers by sharing their origin story with us. And, you know, we just like to hear from Chester, and then maybe we'll jump off from there because, you know, we're improvising this as we go along. Also, so let's see. Saan, paano, kailan ka nagsimula sa Spit Manila? Okay, nag-start yan bilang audience member noon sa Spit sa Katipunan. Tapos, nagpa-workshop sila Around what year? 2005 or Okay. 6? Mm. 6. Tapos, nagpa-workshop sila sa Ateneo. So, nagpunta kami. Actually, wala kaming intention pumunta nun. Mm. Nandun lang kami sa bahay ni Monica, nanonood ng TV. Tapos, tinawagan kami ni Bibay. Mm. Sabi, ba't wala kayo rito? So, kami parang, bakit? Ganun. So, hanggang sa na-convince nila kami, pumunta. Ang intention talaga was si Monica lang. Mm. Hatid sundo lang ako, maghihintay lang ako sa labas, Mm. sa parking. Hanggang sa sumama na ako, nandun na rin eh. Mm. So, ayun, doon na nag-start. Ang kasabay namin nun, ang naalala kong classmate namin nun is Ariel, Kenneth. Silang dalawa lang ba? Naalala ko lang, Red, si Toff nandun, si Red. si Dottie. Yun. Oo, Yun yung mga marami. kaklase namin, kasabayan namin. Tapos every end ng session ay kasama mo mag-perform ang Spit sa one game or two. Mm. Tapos hanggang sa di natapos na kami, naka-perform na kami lahat. Tapos nandun pa rin kami, pumupunta pa rin kami sa rehearsal hanggang kami yung natira. Mm. Ganun lang yung aking journey. So I see. dapat lang ako, driver. Sweet lover. Spit lover. Spit lover. lover. So Spit here lover. we are. Kumusta yung first ever show mo na officially spit ka na? What was going through your head that time? Oh my gosh, parang anong ginagawa ko dito? Kasi hindi naman ako performer Mm-mm. nung kabataan ko eh. Like, hindi ako, para akong yung nagbe-blend in sa lahat. Hindi ako kilala nung teacher ko noon nung nagpapirma ako ng clearance. Ganun lang ako. I'm like one of the everybody mixing around. Hindi talaga ako. So, nagulat din ako sa sarili ko. Even my classmates now, ikaw yon, parang hindi mo naman kaya gawin yung dati. Ganun. So, parang ganun yung lagi kong natatanggap. Meron akong question jumping off of that, and maybe not anymore related to the Spit journey. Would you rather fit in than stand out? Ganda. Ako, parang bata pa lang ako, meron na akong signs of being KSP. Sagittarius. So, I think to answer the question, ako ay stand out kind of person. Like, I would rather stand out than fit in. Kahit na, parang gusto ko lang na
I guess naniniwala lang din ako sa sarili ko Yeah. na meron akong kayang gawin at i-offer na hindi normally kaya ng iba or na parang mas kaya ko. Parang ganun. Yun lang. Pero yun, bata pa lang parang KSP na ako talaga. Siguro magkaiba tayo ng answer also because we're a few years apart. I always wanted to fit in but always I never could. Mm-mm. Nandun pa ako sa generation na pag artist ka, weirdo ka. Mm-mm. And ayoko yun. Mm. Kasi parang ako, bakit ko kasalanan na magaling ako mag-drawing? Mm-mm. Parang bakit ako nililabel as a and now, people love being called weird. So parang ako, bakit ako nililabel na weird when I am just being talented? And I'm not saying this na talent na, wow, ang galing-galing ko. Because drawing is a talent. Yeah. And I have it. And people parang they say na, oh, kasi ganyan, weirdo kasi yan, kasi creative yan. Eh, di ba ngayon, we all strive to be creative and all of that. But during that time, it wasn't easy. Dahil parang, ay, friends niya yung mga artist. Ganyan, parang ako, wow, talaga. So parang I felt na I wanted to belong, hindi ko, even if I don't know what it meant necessarily, no. Tapos, parang, what kept happening also throughout my life was my choices were always different from everybody else's. Na, finally, nung nakapasok ako ng fine arts in college, parang, oh my God, lahat ako na yung pinakapangit mag-drawing dito. Parang, dun ko naramdaman na, yes! Alam mo yon, all the weirdos be like, isang college kami, diba? May dala silang ahas and whatever. And I don't do that. So, doon ako nag-fit in. Kasi hindi ako weird. Sila yung weird. Alam mo yon. And then I remember, parang I think this was very powerful for me kasi parang talagang at odds ako lagi doon. It was a college shirt. It's dun sa college namin na ang nakasulat was they all laugh at us because we are different and we all laugh at them because they're all the same. So para ako, ay, salamat. Ganun pala yun. So yun, may parang Ganda. iba naman yung gusto ko sana pero hindi eh. Pero tanggap ko na. Oo. Parang okay. Parang you sige. inevitably Wala stand eh. out. Oo, so okay. Oo. Sige. Correct, oo. Kasi feeling ko malakas din or malaki yung kinalaman sa personality mo din as a person. Yung natural na magiging if you fit in or stand out. Siguro nagagaling ako, early memories ko din nung bata ako was pag may group of friends or pag hindi ko kilala tong mga taong to, kunyari, na new class or anything, gusto ko ako yung or meron akong inkling to connect everyone to get to know each other. Parang ganun. So parang ako, let's get to know each other. Ako yung nagsisimula ng, what's your favorite color? Mga ganun kaneme. Kaya siguro pag di ko kilala yung tao, madalas ako mag-initiate ng question kung gusto ko siyang kilalanin. So parang may curiosity in a sense na, Right. or parang meron lang feeling na, shit, kailangan okay tayo. Yeah. Yung vibes natin okay. Like growing up, parang ganon. Parang ako nag-initiate ng, okay, let's make this vibe a good vibe for everyone. Right. So, to answer the question, feeling ko stand out din yung sagot ko. Kaya may curious question ako sa'yo, Paps, na ano ba yung definition mo of stand out? Parang ganon. Parang, for me, siguro as a Leo, wow, as an ENFP. ENFP and Leo pa, rising, na hindi, actually, yung connotation ng Leo kasi, 'di ba? Gusto nila sila yung center of attention, kineme. Parang for me, hindi naman siya so may questions ako na, yun ba talaga yung gusto ko? To be the center of attention? Hindi naman specifically to be the center of attention. Ang napapansin ko lang is gusto kong i-connect yung mga tao para magkaroon ng magandang connection. So, feeling ko kaya doon napupunta na pag naglo-look back ako now, ako nga yung nag-i-initiate ng mga ganong connection, questions. So, sa akin, napupunta yung attention. Something like that, if that makes sense. Parang ganon. But, now, na meron akong mas awareness, mas kilala ko na yung sarili ko, nagkaroon din ako ng panibagong information about Leos na yung different kind of Leos daw ay hindi naman center of attention ang gusto nila. Ang gusto nila is to pursue
to pursue what they really like to do, in a sense na Okay. kaya siya nagsa-stand out kasi kita mo na pinopursue niya yung gusto niya. So, so you know, when yung tao ay very passionate or committed to what they're doing, they just naturally stand out. Mapapansin mo talaga sila. Feeling ko, yun siya. Dami ko na sinasabi. Parang ano na. Eto na, i-ground ko na ulit yung sarili ko. So, for me, parang nandun ako sa standing out. Gusto kong mag-stand out or nandun yung natural inclination ko to stand out. Kasi I just like to pursue what I want to do regardless if everyone is doing a different something else. I attribute it also to your top 5 Gallup strengths. I love it. Oo. Sorry, lumabas talaga. This is another podcast, by the way. So, positivity and I think you have strategic eh. So, parang inaano ko siya eh. Ina-align ko siya doon. And also aligned din to your stars na Leo. Maraming magagalit na pinagsasama ko sila. But, gawa kayo sa With ng MBTI podcast. pa. With MBTI pa. Like, I can do that. Wow. But, yes. Naiintindihan ko. Oo. But, yeah. So, Yes. nakakatuwa, no, na ang last na sasagot ay si Chester. I Mm. love it so much. Kasi ganun talaga. Oo, di ba? I love it. Nag-enjoy kasi ako na nasa background lang ako and listening to other people. Kunyari, kahit sa school, gusto ko naka-blend in lang ako. Kahit sa barkada, hindi ako yung isa sa main. Like, ako yung laging nandun sa mga likod lang. Pag pumupunta sa party, sila yung una, ako yung huli. Parang gano'n. Sa suot, gusto ko pareho. Yung anong suot nyo? Anong suot nyo? Gano'n. Kasi parang I think I was programmed that way. Kasi merong one time, naalala ko hiram pa kami ng VHS Ay. sa ACA video noon. Tapos, ang sinuot ko, hoodie. Nag-hoodie ako, hindi na naman ganun ka, yung hoodie nung araw Nung araw. Naka-hoodie. Galing US pa yon. Oo, galing yun. Tapos sabi ng tatay ko, saan ka pupunta? Tapos sabi ko, sa maghihiram ng tape. Tapos sabi niya, mukha kang bubugbugin. Tapos, tawanan lang kami. So, labas na ako, yung suot ko. Tapos, uwi na ako. The next day, binutasan pala yung gulong ko. So, parang ako kasi ang tao na I follow the rules because once I do not follow a rule, kahit one time, I always get caught or parang ganon. I think yun yung reason kung bakit ako laging dapat nasa pantay-pantay, background. Consistency niya. Oo, nandun ako lagi sa hindi mag-stand out. Wait, so are you saying, dahil nag-decide ka magsuot ng hoodie at hindi yun usual, binutasan yung gulong mo? Oo, hindi ko alam kung Okay. bakit. Yun ba yun? Oo, kasi parang ang weird. Parang, ako nga lang yung naka-hoodie nung panahon na ngayon. Tapos nabutasan yung dalawa talaga sa Oo. side eh. Sadya talaga, hindi siya flat. So parang ganun yung naging programming sa akin na parang Ganda. dyan ka lang kasi kung lumitaw ka, makikita ka masyado. Parang ganun. Which is a very Japanese thing. Meron silang saying na the nail that sticks out gets hammered. Kaya sila ganon as people. Sobrang Very tugma pa. conform. Na weird kasi yung tatay ko works at Japanese embassy, hindi naman siya Hapon. So Oo. I don't know. O, diba? So parang ganun. So I enjoy being with the crowd. Nakakatawa how definitive the story is because just in the last episode, we were talking about if you're at a crossroads. Diba? Parang, and how na yung, parang if our life now is influenced by the choices that we make. And I guess, kung na-influence ba yun ng choice na pagsuot ng hoodie? Diba? Kasi hindi natin Napakasimple. alam Hindi if natin that alam. is the reason bakit pinatasan yung gulong eh, 'di ba? Pero kung yun yung naging effect sa iyo, Oo. 'di ba? Na parang nag-hoodie ako kaya gusto kong mag-blend in. Wow. Same way na nung bata ako, as in hindi ako nagsusuot ng watch. As in ngayon na lang ako nagsuot ng watch. As in past pandemic na. Kasi nagkaroon ng time sa school dati na nag-decide ako magsuot ng watch. Tapos parang ang sama lang nung araw ko that day. Parang things weren't going my way.
kumbaga. Tapos parang na-attribute ko na yung pagsusuot ng relo sa kamalasan. Tapos mula nun, hindi na ako nagsuot ng watch. Ever. Ang ganda kasi para naman right now, yung theme is interpretation mo. Right. Dun sa, Yeah. 'di ba? Oo. Kasi ginawa ko to, therefore, Mm-mm. bad Oo. luck to. Yung kay Chester, ininterpret niya, dahil nag-hoodie ka, nag-stand out ka, therefore, naging target ka. Sa bababa. Oo. Oo. Para siyang interpretation mo now of the action and out result. Amazing. Wow. Parang kung nanonood ng sport, kunyari, basketball or tennis, pag nanonood ako, kunyari, nung time na yon nanood ako sa bahay ng kapatid ni Monica. Mm-mm. Tapos nanalo. Alright. Mm. Tapos mula nun, doon na ako manonood. Parang gano'n. Oo. Ako kung nilipat Ang ko, ganda. kunyari sa basketball, nilipat ko sandali, tapos biglang natatalo, Mm-mm. ililipat ko ulit para mabalik manalo Tama. ulit. Mm. Parang ganun. Di ba yung tendency natin na halimbawa, may team ka tapos natalo. Nanood ka kasi. Oh. Correct. Oo. Na may Mm. ganun. Naalala ko dati, ito pa yung height nung Roger Federer and Rafael Nadal in tennis. They have both already retired from professional tennis. And then we'd watch it. Ka-text ko pa si Carl nito kasi pareho kaming Federer fans. Tapos, my brother, I have an older brother, and then meron siyang altar na, alam niyo yung trolls? Oh. Yes. Yung Yung trolls. mataas yung buhok. Oo, yung Mm. trolls, yung mataas na. Kasi yung pamangkin ko, may ganon. Tapos naka-display for some reason sa tapat ng TV nila. Mm. So, yung mga laruan ng pamangkin ko, may trolls, may mga puzzle, ganyan. And we're all Federer fans. Every time makapoint siya, hinahawakan niya yung buka. Yung troll. Kasi may ganun yan. Tapos, ganyan. Tapos serious siya. Mm. Ganun niya yung bukong troll. Ganyan. Tapos nanalo siya. Mm. Right? Nanalo siya. Kasi hindi ako nanood. Tapos may Yun ganung ako. connection. Hindi ako manonood para manalo. Hindi ako Parang manonood ganun. kasi mananalo si Federer. Matatalo siya pag mananood. Okay. Kahit silipin ko man lang. Mm. No. Ang ganda nun. So, yes to interpretation. Yes. Yes to interpretation. Which leads us to, maybe we can also connect it to, to not making any assumptions. Diba? And how it relates to improv actually, na when you assume that you already come in with a storyline in mind, Yes. and how it never actually works out because you cannot assume anything pagdating sa eksena. Mm. So, ano yung naging experience ninyo, John, doon when, have you ever felt that, like you came in and then you had something in mind, and then perform ka tapos, Nung nag-aaral ako ng improv, ay ganun ako maglaro nung nagsisimula. Na parang yun, meron akong idea and then medyo i-commandeer ko yung scene in such a way that it would go towards that idea. And then, eventually, yun nga, na-realize ko na mas mahirap yun kesa pumasok lang na walang dala at hayaan mo lang na ma-inspire ka right there and then. Kung depende sa nangyayari, depende sa sinabi ng scene partner mo. And dumating siya sa point na nagkakaroon ako ng guilty feeling kapag meron akong idea na hindi ko naman pinilit mangyari. Pero parang kung inisip ko siya before mangyari yung scene tapos nangyari siya, nagkakaroon ako ng guilty feeling na parang, hala, hindi na ako nag-i-improve. Parang dinidirect ko na to. Pero hindi naman talaga. Nag-align lang talaga that way yung mga bagay-bagay. And ever since nun, and I think na-observe din ni Arin as my teacher nun, na parang, ito si Papu, hindi ito nagdadala ng kahit ano pag pumapasok sa eksena. At yun, nung ako na yung nagtuturo, yun din yung sinasabi ko sa kanila na parang huwag kayong magbabaon. Just pasok lang kayo and then let the improv gods inspire you. At okay naman siya. It takes away so much pressure then. At the same time, parang kung hindi maganda yung nangyari, okay lang. Kasi at that time, yun yung na-feel mo na gusto mong gawin. At kaya naman tayo nag-improv. At kaya naman tayo hindi nag-written work. Dahil dun tayo nagbabangko sa, on-the-spot inspiration na ating natatanggap. Correct. And I'd like to say na there are no bad improv scenes. There's only truth. Oh. Babalik ba tayo doon? Hindi, okay na. Ito na yung sagot ko.
For me naman, ang pinaka natutunan ko is huwag i-assume na gets ng scene partner ko yung sinasabi ko. Mm. In a way na, eto nga, napakaganda nito nung napunta na sa akin yung lesson na clarity is kind. Clear is Clear kind. is kind. Oo, kasi nga naman, may, kunyari kami ni Papu, although we did a lot of improv scenes together na, baka may mga offers ako or meron akong gustong ihayag na hindi pa na-encounter ni Papu. Or kung para maparating ko sa kanya at mag-mind melt kami, meron akong mga clear offers na kailangan ilatag. And hindi lang na bilang, bam, jajajad. Okay naman kasi EASN din naman ni Papu yun. But for me, ang pinaka na ko is wag i-assume wag i-assume na alam niya agad, i-guide mo siya by giving clearer offers. Right. Pero not all the time that can happen. Whatever the definition of clarity is for you. Pero ang point ko lang is, ihatid mo siya with clearer offers. Ihain. Ang ganda ng clear is kind. Oo. Parang hindi ako makakatulog. Parang kay thinking Carl about yata. Natutunan ko yun Oo. mula kay the late and great A.M. Mendoza. Yes. Clear is kind. Clear is kind. Ganda nun. You wanna share something? Well, nag-try ako before na may baon, pero pangit talaga ng lumalabas. So, wag na. Kasi, mas maganda yung walang laman yung ulo mo na nandun kayo. So, hindi mo alam ginagawa mo. Maganda talaga siya. Like, for example, yung nakalipas na borrowed show, yung scene natin. Kasi inisip ko, For context, Borrowed Tabing Ilog, Borrowed the Tabing musical Ilog. sa PETA, yes. noong November 14. 14. Ayan. Oo. Para sa mga nakikinig. Yes. So, we did duo. So, 2 people lang dun sa isang scene. So, ang ka-scene ko ay si Monica. Parang, yung feel ko pa lang nun, break up to. Parang nandun na yun nasa isip ko. Tapos nung nandun na kami, nawala siya. Iba totally yung lumabas. Yeah. Ang lumabas ay nanliligaw ako. Oo. So, total Ang ganda opposite nun. siya. So, ganun parang ang pinapatunayan nun is, kahit anong isip mo, kahit anong baon mo, pag pinipilit mo, hindi talaga maganda yung kinalalabasan. So, mas maganda pag come in with nothing talaga. Yeah. That's really the best. Nagkaroon ng isang Manila Improv Festival. Third World Improv would produce it. The last one was in last year. Yeah. So, 23. so there's always a theme. And then, I think one of my favorite test themes was follow your feet. Na parang hindi mo madidiktahan kasi where the scene will go. So, yung mga nakikita ninyo, talagang walang baon. Yun ang sinabi ni Pabo kanina, walang baon. And then, when I teach improv, I also tell my students that, when you come in with something in mind, you have an agenda, hindi, nawawalan din ng chance yung scene partner mo makapaglaro. So, in everything, naglalaro lang naman kayo. And you're also stripping them of that chance to be able to play. So, when you say, this is what I want to happen, gusto ko, break up sila or something, ganyan. And then, hindi nawawala yung that magic that happens. And siguro, dahil I'm also a naturally in the moment person, so I don't actually have that struggle na parang really kung ano yung nangyari. Kung, ito yung binigay, okay, salo, and then, bato back. Ayan. Madidikit ko siya ulit sa sinabi ni the late great A.M. Mendoza na R.I.P. hold on tightly, let go lightly. Pero parang pag in-expand ko siya, hold on to your scene partner tightly. Let go of your ideas lightly. Meaning parang okay lang, like huwag ka maging masyadong precious dun sa ideas mo. Yeah. Kasi wala hindi mo alam anong mangyayari. Pero kung hawak mo yung scene partner mo, hawak mo siyang mahigpit, ay meron kayong mapupuntahan. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor.
I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. Baka friends na tayo kung ganun. Kung, Oo. Baka. Baka. kung pinanghahawakan natin ng isa't Isa. isa. Which brings me to dahil we are on the road to friendship 2024. Kala mo may 1 month pa tayo. This is what the podcast is for. Yeah, Ma-build yung friendship. Yeah, we're talaga. trying to build. Yun Oo. pala na Strangers. naging. Yun pala yun. So pwede na natin balikan ng ating icebreaker. Oh, wow. Sakto. Kasi Sakto. sa 24:39 Yeah. second mark, yun talagang Yun nakasulat talaga sa nakasulat sa schedule papel natin. natin. Diba? Yan na yung papel namin. Oo. Meron talaga kaming papel. And siguro pwede natin i-imbitahan si Chester muna kasi Oh, wow. in our previous episode, ginamit namin ang icebreaker starter pack best self card. Starter And pack. so each person gets a card, and in each card there's a question. Okay. And we will all pick one card and we'll answer it. So it's a Yeah. unique card for each person. Okay. Yan. So, si So, Chester. ang color, ibig sabihin wala yan. Wala lang yan. Meron. Meron. Pero hindi namin Hindi namin alam. alam. Okay. So, kung whichever speaks to you, Sige. yun na lang. Follow your feet. Alright. Yeah. Okay. Oh my God. What is your love language? Oh. Well. So, dalawa yan. Expressing and receiving. Ako expressing, I think napapansin ko, ang love language ko ay pag-prepare ng pagkain man or naglilinis ng bahay for sa pamilya ko. Kasi parang ginagawa ko yan tuwing breakfast. Like, anong gusto mo sa bread mo? Yung mga ganon. Yung mga ganon ang ginagawa. Napansin ko na yun Also, I think receiving naman, I just like to give. So, acts of service Acts of ang service. iyong Yeah. expressing Oo. love. Yeah. And then receiving. Is- Baka masagot ni Monica. Oo nga. Kasi hindi ko rin alam eh. Oo nga eh. I think, kasi ang expressing din niya para sa akin is touch eh. Then the receive is maybe words of affirmation. Did I say affirmation? Affirmation. Because even if si Chester likes to fit in, supposedly, diba? Gusto rin niya yung na-appreciate yung mga ginagawa niya. Not to say that he expects you to do the same for him. Yeah. Na hindi in-expect na gagawin mo siya ng breakfast. Tama, di ba? Kasi hindi kita ginagawa. Kasi all this time mali pala. But more of that na parang there's a reassurance na, you're doing a good job. We're thankful that you're doing this, Seen. Being seen. Being seen. Yes. Oo. Being seen and yet And blend yet. in. Magkaiba naman kasi yun. Well, Ganda. hindi ko alam yun sa sarili ko. Ay. Parang sagutin na natin yan lahat. Sige. Oh. Oo nga. Oo. Ako ay acts of service din yung giving ko. Receiving, siguro gifts na lang. Oo. Pero hindi ko rin alam yung sagot kung ano yung receiving ko. Pero for sure ako, acts of service yung aking expressing. And I think nakikita nyo naman. Yeah. Oo. Oo. Mm-mm. Thank you. Oo. Oh. Ramdam na ramdaman na. Ramdam na ramdam namin yun. Ako, expressing ko touch. Oh, yes! Touch ako. Oo, touch ako. Yes. Oo. Wala, and then receiving is service. Acts. Oo, service. Siguro kasi being an independent, na claim ko na yung identity ko as strong independent woman, na nakatira pa mag-isa. Oo. When, ang hirap nga minsan, aabutan lang ako ng something like that, kinakatch ko na yung sarili ko, huy, hindi yan love. Alam mo yun? Trabaho niya yan. Like parang, Oh. inano lang niya yan, okay, binigyan ka lang yan ng pimpo or something. Shh. No, Oo. hindi yan love. So, na-appreciate ko yung mga gestures na ganun. Because feeling ko, in-appoint ko yung sarili ko to be highly independent of people. Just because mas
may ganong notion na at the end of the day, sarili mo ang most pagkakatiwala mo. Something like that. Mm. So, receiving ko is service. Tinan mo, interpretation na naman eh. Oo, eh. Interpretation is the Ikot theme lang of the ganun eh. day. Ikaw. Mine would be, my receiving is gifts. I love gifts. I love things. And then because I also attribute it to kung nag-gift ka, inisip mo siya, inisip mo yung kung kailan mo siya gagawin or bibilhin or order, things like that. And yun, so I love also being surrounded by a lot of cute stuff, beautiful. I love to be surrounded by beauty. Congrats, everyone. We're so honored. Oh, diba? And then yung my expressing probably would be, ano ba? Siguro words of affirmation. I like to express gratitude wherever I can. It is also may intentional din na parang gusto kong magpasalamat ganyan or magsabi. And I do my best also kasi to be able. Siguro something I'm working on also at the moment is how I can use my words. How I use my words. So parang something that I'm working on, parang na I guess words that are clear are kind. So parang even if the words aren't kind necessarily, then they are clear, so that makes them kind too. So baka nandun ako, might change but the gifts don't. Category lang ng gift. Category lang ng Category may category lang ng gifts. May category lang ng gifts. Na-realize ko, ang receiving ko pala ay quality time. Yes. Kasi parang tinetreasure ko yung mga moments na nakakapag-bonding at ganon. Kahit with anyone, with the people that matter to me. Parang doon ako naglo-look forward to having a good time with them or like having special moments. So quality time. Ganyan. Dahil sa ating pag-uusap, na-realize ko na kung ano. Gusto ko tamalan dyan. I wanna jump on that. Kasi kapag meron kaming out-of-town shows, si Papu laging may paandar na something. Either meron siyang card game or even this, no, siya yung may dala nitong icebreaker best self. Siya may dala nito. And then, like, nung nagbagyo kami, meron siyang dala na, those silly tabletop games. Blitz. And then, diba, tapos parang he'd like to introduce those things to us. And, oo nga. Quality time pala. Even, pag wala tayong gagawin, walang nakaschedule, magtatanong si Papu, wala May tayong something gusto nyo ba? Gusto niyo mag-something. Gusto niyo mag-bowling. Tapos laging, no! No! Salamat, ha? Gusto mong matulog together. Ganun na lang. Nung meron tayong na-discover na grocery, Oo. tapos parang nagplano siya. Alam mo, hindi natuloy yun. Nainis ako. Gawin natin. Sa Kasi Pioneer, natin. sa PC. Kasi ang ganda ng grocery. Tapos parang mag-grocery tayo dito. Tapos magbo-bowling after. Ang hirap pala mag-schedule dun. Oo nga. Hirap Sa parking. But si Papu Correct, yun. si Papu. It's me. Siya nga yun. Kailangan natin ituloy yung grocery. Kailangan. Oo, kasi Oo. nandun na tayo sa edad eh. Yun na yung fun for us. Yun na partying. Oo, nagganap niya ngayon. Grocery kami! Yes! Yes! Si Ganda. Teya nga meron siyang plan eh. Parang, so kung mag-bowling tayo, hindi pwedeng bumili ng isda. Kasi Correct. frozen. Oo. Tingnan natin, pwede naman mag-ice box. Oo. Kasi parang pag nag-grocery ka muna, tas nag-bowling ka, tunaw na yung karne. Oo, Pero pag correct. nag-bowling ka, baka sarado na yung grocery. Pagod ka Grabe. na. What a Oo. dilemma. Hiwalay na lang kung kaya. O wag sa palengke ka na lang bumili ng mga Ng karne. wet Oo. goods. Pwede rin naman. Hindi pa natin natutuloy yung talagang magluluto tayo together. Isa pa yan. Hindi pa. I mean, hindi pa ulit na is a feast. Nandun ka ba sa Christmas party? Wala nga, kaya sabi ko ulit. Ako dun eh. Wala ako dun eh. Yung dim sum making ba yun? Oo. Ay, Ay, grabe. And for context, nag-dimsum, yung Christmas party namin last year was, mag-class kami. Mag-class kami. Ang class na napili namin ay dim sum making. Level 2. Level 2.
May level 1 pala. So, yung pinagawa sa amin, hakaw. And then, like, the flour was Ano ba yung- different. May pinakamahirap Meron na, siyang ano knife na Oo, ginagamit. may hakaw knife. Wow. Fam, Ang pag galing. mag-order kayo ng hakaw sa restaurant, huwag kayong magalit pag matagal kasi ang hirap pala Mahirap, gawin. mahirap. Tsaka kung mahal, Huwag okay kayong lang. magreklamo. Okay, oo. Totoong Deserve hikaw niya. Oo. Deserve niya yung maging mahal presyo siya. niya. And then we didn't know that there was a lesson 1 where they'd make the siomai the normal siomai. Mm. Anong kami sa siomai deluxe? Like, there was a mango. And talagang, wow, ang hirap. Pero sobrang saya Saya. na nag kami, nag-dim sum lessons kami. Dapat pala, kung we could have filmed that. Oo. Boy, pa si Correct. Ain. Oo. Wala pa ata tayong Sobrang ganong palpak nun. consciousness yung Nagsa-start i-film. pa lang Start pa tayong lang. mag-content last year. Right. Sobrang That was palpak late namin. December. December. Oo. But we have the rest of our years to do that and to That's- film, Yes. document. Alam mo yung take home namin doon, lahat ng ginawa namin, ang dami. Alam mo. Mm. Ilang Hindi araw kami kaming oo. nag... Yun yung dinner ko Sarap. for a few days. Ang sarap. Mm. Dim sum making. Ganda. Nice. Mm. Ok, next question. Kasi Ah. 34 Nga. minutes and 58 Bilis. seconds na. So right on schedule. Correct. Question Ayun. number 2. Ayon sa ating papi. Sige, ako na kukuha ng... Hindi tayo nakakuha ng red Hindi pa, pa. as far as I know. So, kasi ito yung unang rainbow color. Yes. The question is, when you die, talaga. Okay. Okay, kaya pala. Kaya pala. Ito yun eh. talaga naman, when you die, what do you want to be remembered for? Wow, Ooh. shucks. Shucks. Ala, Dapat. best friends na tayo Legacy. after this. Grabe dapat 5 minutes pa lang in-answer na. to. Mm. Legacy. What do you want to be remembered for? Paisip kami, friends. Ako muna sasagot. Sige. Sige. Nothing. Just a person. Yung mga maalala lang ako ng mga mahal ko sa buhay. Wala akong intention na like to make a mark in this world. I just want to be like everybody else. Look at that. Yung pa rin yung sinabi ko. Parang ganun lang. Diyan lang sa mga anak ko, sa mga parang ganun. Ako ay naging isang ama, kapatid, anak. Anything na maayos. specific for them to remember you by? Like, you want them to remember you, pero may aspect ba na acts of service ka? Or Sa ngayon naiisip ko, there's nothing particular. Just being in general. A loved one in general. Ganun lang sa akin. Kumbaga, when I remember you as a friend, I will remember you fondly. Si Chester. Parang Oo. Mm. Ay, mabuting kaibigan yan. Mabuting kaibigan Ganun. yan. Masaya, Ah. mabuting ama yan. Sarap Ganun. kausap, masayang Okay. kasama. Parang ganon, ganun. yes. Mm-mm. General. Aw. Daya. Bakit? General eh. Pwede naman. Pwede naman. Pwede Oo. naman. Oo. Don't Okay. assume nga. Correct, oo. Di ba? Pwede naman. Correct. Ako, duktong lang din sa pagiging KSP ko as a child. Ay parang I've always wanted to leave a legacy. Okay. Kung ano man siya exactly, hindi ko alam. Kasi parang depende siya sa kung anong ginagawa ko noon. Like, kunyari nung nag-aaral ako ng food science, parang gusto kong maka-breakthrough sa mundo ng food science. Nung pumasok ako sa student politics, parang inisip ko parang what if nag-politics ako talaga at doon ako makilala. Tapos nung naging musician ako, parang ganun. Okay. Ang realization ko ay hindi ako yung makakapag-dictate kung ano yung maaalala sa akin ng tao Ganda. pag namatay na ako. So kung ano mang ginagawa ko ngayon, gagawin ko lang as is. And kung maalala nila ako for that, then okay. Kung hindi, oh well. Pero sana maalala naman. sana pa rin. As a KSP. Yeah. Ganda. For me, I came across a line. Actually, mani siya. 2 words lang talaga siya. Yeah. Na gusto kong i-frame. Mm. Bumili na ako ng frame. So, gagawin ko siya. I-collage ko na Hindi siya. naman yan carpe diem, no? Hindi naman. Bute, Time mabuti. is- Time is gold. 3 words. Ay, 3 words yan. Times gold. Three May words apostrophe. yan. Oo. No? Ang sabi niya is, fail spectacularly. Yun yung nakalagay. Ikaw. Oo. So parang ako, gusto ko lang maalala na, alam mo, nag-try lang siya na nag-try. And Yeah. parang along the lines of, she never took herself seriously.
seriously. Right. Oo. Parang nag-try lang siya regardless of whatever the outcome will be. Siya nga, nag-try lang siya. Bakit? Try din ako. So, dun sa fail spectacularly, ipapalagay ko siya sa tombstone ko. She failed spectacularly. Ganon. Ilagay mo sa burol rider mo yan. Parang, oo. So, Mm-mm. kumbaga parang, di ba with failure, ang pre-ano nun is you tried. Mm-mm. Because if you don't try, then you'll never succeed or fail. Yeah. So parang ako, I want to be remembered as someone who just tried and failed spectacularly. Because even though whatever the outcome is, alam mong in-enjoy lang niya yung process. Oo. Grabe, coming from an independent woman herself. Mm. That's it. I want to be remembered as somebody who made people feel seen and listened to. Kasi as a guitarist extrovert, nang hilig ko magsalita. Mm. So, parang baka hindi ako nakikinig. And I want people to feel that despite all that, na nakita at na napapakinggan ko sila, na narinig ko sila. So, yon. So, that, yeah. Oh. Ganda. Something like that. Kwento lang natin yung Burol Rider. I think it's, Oh, yeah, it's it's something important. na Yeah. every circle, either friends or family, should have. Yes. Yes. So, Kasi nagamit siya. kasi napakinabangan na natin siya. Oo. So, what is a Burol Rider to our listeners para naman alam nila kung ano yun? Gusto mo Ikaw. Ah, sige. Okay, So- so Spit has a Burol Rider Yes. and Monica will expound on it. So a few years ago, we came up with the idea, the Burro Rider, it's an Excel sheet. Tapos, nakasulat doon kung ano yung gusto namin mangyari sa amin pag mamatay kami. Nakalimutan ko yung bakit siya nangyari. But Oo nga. maybe lang may isa kasi na Spit fan. Actually, the couple sila. And then, the one's mom passed away. And then, what the mom did was, dahil only child itong Spit fan na ito, the mom pala turned out, said everything she wanted. What's going to happen in her wake, where is the wake, what the playlist is going to be, etc., etc. And it took off, sorry, hindi pala siya only child. But anyway, it took off so much thinking for the kids to, so they could focus on the grieving. Yeah. So, hindi nila inisip na, nako, si mami, ito yung gusto, etc. Mm. I think partly influenced by that. Right. And then, so we came up with this Excel, wala pang Google noon. Oo nga. Excel pa. Google Excel pa. Sheets na siya ngayon, di ba? So, and then we put down what we wanted. Are you going to be cremated? Is there going to be a theme in your, yung burol mo? Ano yung burol mo? Magbuburol ka ba? Or what? Parang ano mangyayari sa mga kagamitan mo, yung mga earthly possessions, ganyan-ganyan. Akong, as we know, okay, so Akong is one of the original founding members of Spit in 2002. And then he filled up this burol rider. I want you to know it. In 2024, the time has come. At nagamit namin ito. Yeah. Only in a different circumstance. Only in a different circumstance kasi he had to be cremated. Yeah. Because that's the protocol in 2024 with what happened to him. So, ang gusto kasi sana ni Akong na yung Wi-Fi password ay nakalagay Sa papel. sa papel sa kamay niya. 'Di ba nakaganyan naka-clasp, may. oo. Oo. So gusto niya nandun yung Wi-Fi password. So yun na hindi natuloy yun, hindi nasunod yun. But we did have a Spit show and nandito na yun sila Cara and Pap were already part Yeah. of Spit by that time. And nag-show kami and there was a PowerPoint explaining how he passed Mm-mm. and that was on loop Mm-mm. and that was just being projected at the side of the chapel. In first person perspective. In first person perspective. So, ginawa, si Ariel gumawa nito. Oo, so ginawa ni Ariel yung PowerPoint na ito. And yet, basically napaka-useful. So, we felt that we honored his last wish. Oh, there was a dance number. There was supposed to be, kasi favorite ni Akong yung Explosion by Menudo. Pinanganak na ba kayo? Hindi pa kayo pinapanganak nito. Explosion by Menudo. And it turns out that one of Akong's sisters was a professional dancer. And so she brought her old group. And they danced Explosion. Alam mo, hindi mo alam kung iyak ka o tatawa ka diba? sa... Diba?
but we honored. Yes. It's in writing. Yes. So yeah, it was a little easier. Yeah. Yes. And ibabalik ko lang na tugma pa rin siya dun sa Clear is Kind. Yes, Oo, sobra. diba? Totoo. Grabe. Kasi nga, alaga mo na yon Mm-mm. sa mga iniwan mo. Correct. Na hindi na sila mag-iisip on your Oo. behalf. Diba? At alaga yon of the great late A.M. Mendoza to us Yes. by giving us awareness to Clear is Kind. Clear Oo, is hindi kind. lang umabot si Ae sa Burol ride. Yes. wala siyang ride. Hindi she siya wasn't nakapagsala. able. Oh. Oo. No, but she was able to express some of her wishes to Carl, who fulfilled some of them. So we did have performances in her Yes. wake as well. But yeah, Clear is Kind. Mhm. And clear message sa mga pag-iiwanan mo. At with that, Yeah. Yes. iiwanan na muna namin kayo. We're going to end this episode, but not without some reminders. Yun. Siguro yun, parang dahil ito yung last question natin sa ating icebreaker. So, So message to a your message to our listeners, maybe? Or would to you your rather? dead self. To To your What future dead self? self. What would you like your last words to be? Charot, hindi ganon, grabe. Baka hindi tama. Sige. So a message to your dead self. Kanya if you were to give a eulogy. To yourself. yourself. Okay, Oh okay. my God. Oh my Okay. God. Okay. Okay, okay. Sige. Pero maiksi lang. Oh, kasi ano na eh. Silang, correct, Oh. Sabi sa papel natin. Oh, sabi sa papel na. 45:18, we start the eulogy to Oo. yourself. Sige, ako. Dear Papu, you have lived a good life. As much as majority nun ay finifigure out mo kung anong gagawin. Turns out, tama naman pala yung mga pinili mo. At okay yun. Congratulations sa iyong buhay. At malalaman mo na finally kung totoo ang reincarnation or not. Ganda. Dear Kara, it was a good ride. Good job. You tried and you had fun. So, congrats. Let's get to know each other in the next life. Oh my God, ang hirap ng sabi. Wag ka iyak. Ayan. Dear Chester, it was tama na. Teka, hindi ko mahanap yung word eh. Sige lang. It was all right. Hmm. Each mistake was okay. And And, dear Monica, it's okay to stand out if that's what you were born to do. Rest in peace. paano ko sasabihin mo it's okay to stand up? It's okay to Oh. stand up if you can. And we'll see you on the next episode of Tawalets with Spit Manila. Yes. This has been Monica. Chester. Kara, Papu! So make sure to follow us on social media, Spit Manila. We are everywhere and we're looking forward to chatting with you soon. Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.